Ano ang pinakamalungkot na bahagi ng kwento ng buhay mo? Siguro ang pinakamalungkot na bahagi ng kwento ng buhay ko is yung nawala yung dad ko nung mismong kaarawan ko, nung pandemic nun dahil sa COVID-19. Arjun, napakasakit na sa mismong karawan mo nawala siya. Paano ka humugot ng lakas na makausad sa buhay na kahit anong hilit mo na maging masaya, yung kaarawan mo ay naging malungkot pa din? Parang hindi ko naman po tinatrato na malungkot yung kaarawan ko tuwing sumasabi siya kasi iisip ko na lang po na siguro kaya po siya nawala nung birthday ko is para maalala ko po siya palagi tuwing birthday ko. And in a way, parang never ko po siya makakalimutan dahil po birthday ko yun. Di ba? Ano ang dasal ng puso mo ngayon? Ang dasal Habang lang, magkausap tayo. ang dasal lang po ng puso ko ngayon habang magkausap tayo is ingatan lang po palagi yung mga mahal ko sa buhay, especially po yung mother ko. And ako na rin po. Okay. Ano ang may papangako mo sa sarili mo na unti-unti ka nang umusad at hinahanap ang bahagi mo sa mundo ng musika? Siguro mapapangako ko lang sa sarili ko ngayon is hindi ako susuko hanggang may alab dito sa puso ko at hanggang kaya ko. Ikaw ba, Arjun, pinanghihinaan ka kapag nakikita mo ang iba, nahihirapan tanggapin ang estilo ng musika mo? Nahihirapan din po ako, pero at the end of the day, iniisip ko po na mas kilala ko po yung sarili ko. Okay. Bago ako magpatuloy ng mga tanong Yes. at ilang pang mga mapanahat na tanong sa iyo, Arjun, binibigyan kita ng pagkakataon na imbitahan ang mga nanonood sa atin dito sa Kwentong Pilipino na sundan ang iyong mga social media account and ano ang mga ganap mo ngayong darating na mga buwan ng taong 2026. So, iniimbitahan ko po kayo na i-follow po yung mga pages ko. Like yung sa Facebook page ko po, follow niyo po ako at Aljon Music. Then for Instagram, same handle po at Aljon Music. And same din sa TikTok, at Aljon Music. Okay, mga Kapilipino, supportahan po natin ang isang independent singer natin na si Arjun Cruz. Arjun, bilang pagpapatuloy ng ating panayam, kapag binabalikan mo ang kabataan mo at gagawan mo ng kwento o ng libro, anong kwento ng buhay mo ang nais mong burahin sa librong yun? Siguro kung babalikan ko yung kabataan ko at kung may balak man akong burahin na parte ng kabataan ko ay yung panahon na nabully ako. Anong klaseng pambubuli to, Arjun? Parang araw-araw po may pasa ako dito sa braso ko na parang di alam ng magulang ko. Bakit nakakaya ng kalooban mo na itago ito sa mga magulang? Dahil parang ayoko pong lumaki pa yung issue. Pero gaano kahirap sa damdamin mo na may ganoon kang pinagdadaanan? Actually, parang in denial po ako na nangyayari sa akin yan. And hindi ko po actually alam na bullying na pala yung tawag doon. Ito ay isang physical na pambubuli. Paano yon kapag nakikita ng magulang mo minsan na may pasaka? Anong sinasabi? Bali, hindi po nila nakikita dahil madalas pa naka-t-shirt ako. Eh parang one time lang po, nung inangat yung t-shirt ko, bigla pong nakita na may pasa ako. Oo. And doon na po nalaman. Oo. Paano mo ipinaliwanag? Paano mo ikinuwento ang Ayun. pangyayaring yun? Bali, sinabi ko po yung totoo na parang yung isang kaklase ko po is lagi ako sinusunto. Kaya po nagkaroon ako ng alita. At ano ang naging action ng mga magulang mo? Yun po, parang pumunta sa school yung nanay ko and then parang nagsumbong po sa teacher ko and parang na-guidance na po yung tao na yun. And from there po, parang nagbago naman yung tao na yun and natuto din po dun sa pangbubuli sa akin. And naging magkaibigan pa naman po kami after that. Okay. Maganda, no? Na kahit pinagdaanan mo yung pambubuli sa kanya, naging magkaibigan kayo. Pero bago kayo maging magkaibigan, nagbigay ba siya ng tinik sa puso? Actually, hindi naman po. Dahil sabi ko nga po kayo na parang hindi naman po ako aware na parang bullying na pala yung ginagawa niya. Arjun, kapag nasasaktan ka,
paano mo tinatanggap sa sarili mo? Kapag nasasaktan po ako, usually parang nagninilay-nilay po muna ako para pag-isipan kung bakit ko na-experience yung bagay na yun. And if ako po yung may fault, tinatanggap ko po na ako yung may fault doon. Okay. And if iba pong tao yung nakagawa sa akin na to, parang na-try ko po siya patawarin unti-unti. Pero hindi naman po madali magpatawad, so it takes time po. Kung magano, pinapatawad mo, pero nasa proseso ka ng paghilom Yes. sa sarili mo. Ito, ilan mo masasabing sikat ka na bilang isang mga awit? For me, masasabi kong sikat na ako bilang mga awit kapag yung kanta mo is narinig mo na kung saan-saan ka man pumunta, ang naglalakad ka sa daan. Ano pa ang pangarap mo? Ang pangarap ko, siguro makapag-release pa ng maraming kanta at mas maraming kanta ko pa yung marinig ng mga tao. Aljun, anong ligasiya ang nais mong maalala ng mga taga-subaybay at nakikinig sa iyong musika? Kung papipiliin pa ako, gusto ko po sanang makilala si Aljun bilang yung singer-songwriter na yung mga gawa niyang kanta is yung galing sa puso niya, very honest and very relatable. Gaano kahalaga sa isang mga awit ang isang presentableng kaanyuan? Napakahalaga po niyan dahil para pakinggan ka po ng taes, kailangan medyo maayos ka po nilang makita. May hangganan ba ang pangarap ni Aljun? Hindi ko po masasabing may hangganan ng pangarap ko, pero hanggat may alab dito sa puso ko, willing po akong itry isugal.